Sinabi nila mga kababayan, yung taong naglalapit is ilang taon na pong nakakulong itong kapatid natin. Ba't umiiyak si nanay? Nagkabuhol-buhol na rin, oh. Ay, Diyos ko po, nakakaawa naman si nanay. Hindi ko sa panahon na ako'y kukunin niya. Bago ako, siya muna. Maraming salamat. Tulungan niyo aking anak. Hello po. Magandang morning. Hapon na pala. Hapon na ba? Kumusta kayo dito? Hello po, ma'am. Diretso lang kami. Hello, Nay. Ano nangyari kay nanay? May rayuma na. Kaya pa, Nay? Hindi na. Hindi na kaya makapaglakad malayo. Pag po may tungkod meron. Po? Pag po may tungkod, Pag may tungkod. Magtungkod po kayo. Baka masubsob kayo. So, yon mga kababayan, mga kabarangay. Magandang hapon po sa atin lahat. Kaya kami nakarating sa lugar na ito dahil may concerned citizen or nakapanood ng mga ginagawa natin. Kaya inilalapit nila sa atin itong isang kapatid at nagkataon na yung inilalapit ay anak po ni nanay, no? So, at ayon sa sinabi nila mga kababayan, yung taong naglalapit is ilang taon na pong nakakulong itong kapatid natin. Kaya, anong status po nung anak nyo po? Matagal na po ba siya nakakulong dyan? meron na po siguro mga 3 taon na nakakulong siya. Pero dati po, nakakalakad siya. Kung saan siya pupunta. Tapos, lately, 3 years nakulong na po. Bakit nyo na po siya pinakulong dyan? Kasi po umalis siya eh. Opo. 3 araw po siyang umalis. Buti nga po natunto namin. Malapit na po sa sa Gapan. Oo. Doon po namin nakuha. Napalayo na siya. Kaya po naisip ko, ikulong ko na lang dyan para kung umalis, hindi ko naman kayang sundan na eh. Ilang taon na po ba yon anak nyo po? Yan po. Opo. Kasi po hindi ko tatandaan kung anong petsa pinanganak yan. Nasa ano po siguro yan. Nasa mga 70. Mga 70 or 60? Mga 70 po siguro. 70. 70 nga. Ano? Anong hanap buhay nyo po rito? Sa ngayon po wala akong hanap po. Wala. Asawa nyo po? Wala na po. Wala. Ilan po anak nyo? 6 po yun. 6. So, Nay, kilala nyo po ba ako? Ako po si Daddy Frankie. Naka-video po tayo. I-upload namin ito sa social media. Okay lang po ba? Okay lang po. So, ano naman ang attitude po ng anak nyo? Nagwawala? Paano po ba? Pagka po yan nakasumpo, nagwawala yan. Nagwawala. Kaya hindi ko po mapasok yun. Malinis ang kanyang higaan. Hindi nyo na siya napapasok. Ibig sabihin, hindi na naliligo. Hindi na po. Kaya pala ang dungis niya, no? Hindi ko po kayang pasukan talaga doon dahil nung pong minsan pinasok ko nagalit sa akin, tinulak ako buti pa hindi tumama ang ulo ko sa ano hindi ko na po. Kaya mahirap alagaan minsan, no? Kaya po kahit ako'y nakatungkod, binibigyan ko siya ng pagkain. Kahit ako'y may sakit. Mabuti naman at hindi pa naman siya nagpapalipas ng kain na alagaan nyo. Kung malakas po naman kumain. Malakas naman. Yun lang problema, yung magpaligo sa kanya. At saka po talaga yung isip niya, Hindi nyo ba na-try na dala sa pagamutan? Napagamot po yan ng nadala namin sa mental yan. 2 Mm-mm. buwan siya, gumaling siya. Kaya meron po siya iniinom na gamot. Ngayon po, tagal, ayaw na niya inumin. Ang gamot, Yun ang tinatapon na niya. Nung ibili namin ng gamot yan, galing sa mental, 5 piso lang po isang piraso. Hanggang sa umabot na ng 25 pesos ang isang piraso. Nung pong na yun, tinatapon na niya. Wala naman kami pambili lagi ng gamot dahil sa mahal. Hindi ko na po pinainom at ayaw na niya inumin. Sawa na raw siya sa gamot. Sawa na siya. Kaya tinatapon na lang. So sa sobrang mahal na rin, kaya hindi nyo na rin siya na Saka bilhan. po ayaw na niyang inumin Ayaw Kaya po sa ibili niyo, ayaw naman inumin. Hindi masasayang lang. Kaya po, pagkain na lang. Pagkain na lang. Nung pong yan, sumpungin uli, dinala uli namin yan sa mental. Opo. Ang sabi ng doktor, tiyagain ko na lang sa bahay. Kasi doon, pagka nakasumpong,
Siyempre, hindi inom ng gamot, hindi kakain. Doon sa inyo, kahit anong oras miya, pwede niyong bigyan pagkain. Tiyagain niyo lang kayong magulang, sabi ng doktor. Kaya hindi na namin tinanggap dito. Hindi na. Hindi na po tinanggap doon. So, ibig sabihin may record na kilala na rin siya. Okay. Sige. Pwede bang lapitan na? Pwedeng kausapin namin? Hindi po naman nakasumpong. Sige po. Hindi pa naman. Ay, grabe mga kababayan. Hindi na talaga nalilinis yung bahay niya. Dito na rin siya tumatay sa loob. Matindi na yung amoy. Ay, doon talaga siya sumasa sa ano. Yun na inidoro niya, Nay. Doon siya tumatay. Punong-puno na po. Dapat yung hindi sana barado, no? Nay, okay ka lang? Ang haba na ng hair mo po. Ha? Kumusta ka dyan, Nay? Kahit isang beses, Nay, walang nagpapaligo sa kanya? Ba't umiiyak si Nanay? Akong kapatid, hindi naman parating napapaliguan. Kailan po yung last naligo? Sana kahit yung nalinis lang yung tirahan niya, no? Hindi nga po. Kaya po, hindi sa Panginoon, Diyos ko, ako kunin. Unahin na siya bago ako. Kasi kawawa, pagka ako unang inuha ng Panginoon Diyos. Kaya inihiling ko na siya muna ko kunin bago ako. Kasi po, kahit may mga kapatid, wala pong mag-aalaga dahil may kanya-kanya ng buhay. Opo, yun ang katotohanan pag may pamilya tayong ganon. Ano, Nay? Nakalungkot naman yung sinasabi ni Nanay, mga kababayan, na mas gusto na lang ni Nanay na kunin na lang ng Panginoon. Pag po naiwan ko, paano sa buhay niya? Opo, walang magpapakain sa kanya. May mga kapatid man malalayo naman. May mga kanya-kanya ng buhay. Opo. Tapos mahirap pa ang buhay. Kaya ako po, bigyan lang ng anak ko, pambili ko ng kapot. Kadalasan din lagi ako sa ospital. Nakakaawa naman, no? Bigyan natin ng tinapay, try lang natin, no? Bigyan natin, Kuya Jesse. Nay, may tinapay po kami, kain po kayo. Doon siya nahiga. Nay, kain po kayo, tinapay. Ayaw? Hindi ka nagutom? Ha? Sobrang haba. Pahawak, Nay. Sobrang haba ng hair ni Nanay. Nagkabuhol-buhol na rin, oh. Ay, Diyos ko po, nakakaawa naman si Nanay. Ayon sa kanila mga kababayan, dalaga na po ito. At ang nakakalungkot lang talaga na marinig kasi sa hirap din ng buhay at matanda na rin po si Nanay. Hindi na talaga nila kayang alagaan. May mga kapatid din si ate pero ay si Nanay kaya lang malalayo daw. No? Nay, kain ka po tinapay? Kain ka po? Ha? Ayaw po. Okay ka lang dito? Pero buti naman di siya natakas, no? Pero mainit mga kababayan kasi yero lahat. Oh. Puro yero. Tapos kung tabi-tabi po sa mga kapanood mga kababayan, doon din siya tumatay sa inidoro pero yung inidoro, umapaw na. Doon din siya uupo tapos yung damit, mga talagang hindi na to napalitan. Wala rin damit pambaba. Wala na. Sweater na lang. Nakatayo ka lang lagi, Nay? Oo. Ba't doon ka ihiga? Ano ba nangyari sa'yo, Nay? Ha? May mga taong ganun talaga, ano? Anong pangalan mo po, Nanay? Nay, anong pangalan mo po? Ha? Ilang taon ka na po? Nay, ilang taon ka na po? Naalala mo pa?
10 taon na hindi ako babalik dito. Ha? Hindi ako babalik eh. Hindi ka babalik? Bakit po? Mahirap buhay ko. Ha? Mahirap buhay ko. Mahirap ang buhay. Opo, mahirap talaga ang buhay, no? Nakapadlak na talaga. No? Pero pag natutukan to, pag napukusan, may pag-asa pa eh. Hindi pwedeng hindi gagaling to pag natutukan talaga. Ayon kay nanay, sa mahal daw ng bilihin kaya hindi nila na ipagpatuloy mga kababayan sa hirap ng buhay. Yun na lang yung hiling ng kanilang ng nanay. Mas gusto na lang daw nilang kunin na lang ng Panginoon. Pero habang sinasabi ni nanay, umiiyak po siya mga kababayan. Dahil siyempre, aminin natin ang katotohanan, masakit bilang magulang na ganito ang sitwasyon ng anak. Pero ayon kay nanay, sa hirap ng kanilang buhay, mas mahirap para sa kanila na nakikita nila yung anak nila na naghihirap na ganito. Pero kung talaga madadala lang ito sa pagamutan and then magagabayan, sa umpisa lang talaga mahirap mga kababayan yan. Pero pag nakainom na yan, tuloy-tuloy nga lang talaga, maintenance lang ang gamot. Malakas pa naman si nanay eh. Yun lang ang problema mga kababayan, no? Kaya lang, ganyan lang talaga, ano? Gaano nakatagal hindi napaliguan si ate? Meron siguro mga 3 buwan. Na 3 buwan. Tapos yung hair niya po, dikit-dikit na, no? Hindi na nga natutulog yan. Ha? Madalang matulog yan. Madalang. Nakatayo lang siya lagi dyan. Buti hindi po siya tatakas, no? Hindi naman. Kasi wala naman sa dadaanan. Ano po? Hindi, yung mga iba kasi pag hanggat may malulusutan, lulusot talaga eh. Eh, siya naman hindi naman. Hindi naman. Kaya lang, pag nakasumpoy, natikman ko, minumura ako. Ginaganyan-ganyan ako. Mm-mm. Kaya lang, di ko na pinapansin kasi Opo, kasi alam natin na may pinagdadaanan siya. kung matino isip yan, hindi ako mumurahin. Opo, hindi niya gaga. Tama po kayo na ganun na lang talaga, ano? May point din si nanay, mga kababayan, dahil sa hirap ng buhay. Sabi nga ni nanay, paano na? Pag si nanay ang nauna or what, hindi natin alam. So, pinapanalangin mo, nay. Paanong pagpapanalangin mo, nay, na Hindi ko sa Panginoon Diyos na ako'y kukunin niya. Bago ako, siya muna. Dahil ko ako'y mauna, kawawa siya. Kahit siya may mga kapatid, siyempre may mga kanya-kanya ng buhay. hirap? Totoo po yun, nay, no? Kasi sinong mag-aabot ng pagkain niya dito everyday? Kahit nga ako nakatungkod, inaabot ko ng pagkain. Opo. Natikman ko nga yan, nadapa ko dyan sa bato, buti dito tumama ulo ko sa bato. Eh, mga gas-gas yan, may mga pasakot yan. Mm. Eh, nagtitiis ako dahil anak ko, hindi ko kayang tiisin. Hanggang kaya ko. Ganon talaga tungkulin ng isang ina, magulang, hanggat kaya. No? Pero sana na no, mapaliguan ng ng mga kapatid kahit once a month lang, no? Kasi pati yung tinataian niya punong-puno na. Eh, sana nga, kung kaya ko nga lang pasukong sa paliguan, Opo. araw-araw. Pero kung may magdadala sa kanya sa pagamutan na ipapayag po kayo na dalhin. Oo naman, para gumaling siya. May sasama po ba sa inyo, sa pamilya? Kasi kung kayo po, baka hindi nyo na po kaya. Hindi ko na po kaya magbiyahe. Sabihin ko po sa anak ko, ano. Kasi po, yung kasama ko sa dito, titirang ko na anak ko, nagsusupot lang po siya ng satsaron. Minsan walang trabaho, minsan meron. Mm-mm. Kaya po halos yung pagkain lang namin gahol din. Gaano kahirap na yung buhay na may ganitong anak? Eh, mahirap po, kaya lang ay kama eh. Nilalakasan ko na lang maglaog ko. Dahil sa kanya. Opo. Pag-iisipan ng Team Daddy Frankie kung anong pwedeng maitulong namin. Sana
may makasama po na pamilya kung sakaling dadalhin natin. Pero pag dadalhin natin, Nay, dapat mapaliguan muna kahit papano. Malinis ang katawan. Opo. Kasi yung dumi talaga, dikit-dikit na sa ano niya, damit niya. No? Kawawa naman si ate. Sabi ko nga, at sabi nga nila, Nay, habang may buhay, may pag-asa. Kaya wag lang po tayo mawala ng pag-asa. Ano po? Sana nga po gumaling na nga. Yung mga ganyan, Nay, gagaling po. Kaya lang, yung gamot nila, hindi dapat mahinto. Magiging maintenance na yan. Parang yung high blood po, di ba? Kahit na ano, basta tuloy-tuloy ang pag-inom. Kanya nga lang po, pag nakapupong ayaw niyang iinom, tinatapon lang niya. Ako, marami ng gamot na iniinom. Mm. Hindi po siya nakapag-asawa, Nay. Dalaga pa siya. Kaya wala siyang pamilya, ano? Walang anak. Kung may anak man lang sana, kahit isa. Ate, kumusta ka dyan? Ano, maliligo ka? Hindi na ho. Gupitan kita. Hindi na ho. Ayaw. Mas magiging presko pag magupitan tsaka mapaligo. Mainit kasi puro yero. No? Sino pong gumawa ng kulungan niya? Pinagawa lang po namin ito. Pinagawa nyo rin. Wala na siyang suot pambaba. Wala na po. Tinatang kumisan nga po yun. Wala na lang. Naguhubo talaga. Okay na rin yan na may sweater kasi may time na malamig sa gabi or pag tag-ulan. Ano po? Mas malamig na naman pag tag-ulan. Nangyari sa'yo ate, kapalaran mo, no? Pero sana makalabas ka sa kulungan mo na yan, no? Pero gaya ng aking sinabi na pag-iisipan namin, pag-isipan nyo rin kung sakasakali, isang pamilya ang kasama namin. Ano po? Para madala sa paggamutan. Okay? Sasabihin ko po sa anak ko. Kakausapin nyo po. Sige po, Nay, no? Para pag-usapan ninyo, wala naman po magiging problema, Nay. Sa amin po kasi, pagka napagdesisyonan ninyo, dahil yaman din lang po na lumapit ang isa ninyong kapitbahay dito, hindi na namin babanggitin yung humingi ng tulong para mapuntahan. Pamangkin. Pamangkin nyo yung nag-message. Salamat sa Panginoon. Pag nagsimula na po na dalhin sa pagamutan, wag po kayong mag-alala kasi wala po kayong gagastusin kahit piso. Travel, pagkain, hanggat hindi maging normal, hindi po namin kayo pababayaan kung sakaling mapagsimula tayo. Pati pagkain, pamasahe, tapos binibigyan din namin ng allowance. Salamat naman po pag nagkaganon. O pagkaganon. Kaya pag-usapan ninyo, pag-isipan ninyo, dahil kawawa po, habang may buhay po may pag-asa. Ano po? No? Nakakaawa naman si ate na yon ipagpipray na lang, pero malakas pa naman. Malakas pa siyang kumain. No? Sige na, sa ngayon, pansamantala, magbibigay po ako ng budget po niya. No? Pagkain. Para pagbalik namin, sana nakapag-isip po kayo kung ano magandang gawin. No? Nay, kamay mo po, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandagdag pambili nyo kung ano yung kailangan niyang Nay, ha? Salamat po. Para sa inyo na rin po, Nay. Ito nga po, pinanood pa kayo para makarating kayo at matulungan kami. Salamat po. Salamat. Tulungan niyo aking anak. Salamat sa Diyos. Laban lang, Nay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ano po? Salamat po sa inyo lahat. Napagod ka na rin po ba, Nay? Nakakapaguro ng magulang. Ay, ganun. Hindi napapagod ang magulang. Nakakaiyak naman si nanay. Nakikita ko sa kanya, mga kababayan, pagod na siya. Siyempre, tao lang din. Pero yung sagot niya, walang kapaguran ang magulang. Hanggang kailan po, Nay? Hanggang kailan tayo maglilingkod sa mga anak natin? Hanggang ako'y buhay. Hanggang ako'y buhay. Hanggang nabubuhay.
Napakabait niyo pong ina. Bagamat hindi siya pinalad sa kanyang buhay, napakaswerte naman niya dahil kayo ang naging ina niya. Marami kasing kapatid natin na nagkaganito ang sitwasyon, pero pinapabayaan na. Pinapakawalan hanggang sa maglaboy-laboy. Yan nga po, kung hindi lang sa mga tulong ng mga konsyal dito sa amin, gaano kalayo ang aming, yun? Oo. Alas 5 na nga po, umalis kami dito nang makuha namin yan, mag-alas 12 ng gabi. Kaya nga po napakaswerte pa rin niya kasi may nanay siyang kagaya niyo po, no? Sa tiwala lang tayo kay God, Nay. Opo. At salamat sa Panginoon kasi natuntun ko kayo. Doon nga lang po ako kumukuha ng lakas. Yes po. Sa nasa itaas. Tama po. Salamat doon sa nanood na nag-message sa amin. Kasi kung hindi dahil sa panonood nila, hindi namin kayo mapupuntahan. Pag-usapan ninyo ng mga anak nyo, Nay, pero gaya na akin sinabi, sana pagdating namin or pagbalik namin or pag-alis namin kahit mapaliguan, kahit sinasabi niya po na ayaw niyang maligo, goods yun para sa kanya. Pilitin natin. Kahit kalbuhin na lang, razor na lang, kaysa naman yung ganyan yung hair niya po na nagpikit-pikit, dikit-dikit na. Noon nga pong pinaliwa yan, ginupitan ng anak ko na mahigsi yan. Oo. Sa tagal na ni ano yun. Oo, bilis sumaba. Ano? Ate, babalik ako dito, ha? Kukunin ka daw, papagamot ka. Na? Papagamot po tayo, ha? Pagagamot ka para gumaling ka na. Ha? Ate, sasama ka sa amin. Papagamot tayo, ha? Sasama ka, no? Napagamot ka na. Ha? Sasama ka? Sasama ka? Pagagamot ikaw. Dadaling ka sa Maynila at pagagamot Sa ikaw. pagamutan. Ha? Pagagamot para gumaling ka? Ha? Sasama tayo, no? Mas malala pa yung mga pinapagamot dinadala namin na gumagaling po. Yun lang po, ang masasabi ko lang talaga, once na gumaling na, dire-diretso na po yung pag-inom. Hindi pwedeng pabayaan. Tsaka mayroon ding gamot na monthly. Depende po yan sa sasabihin ng doktor. Maging kami man din po ay hindi kami bihasa. Kumbaga sa nakikita namin, ganun po. Maintenance na po. Wag lang natin silang susukuan, wag lang natin silang pabayaan. Although, si nanay naintindihan naman natin mga kababayan dahil sabi nga po niya masakit na yung kanyang katawan. Pangalawa po, sa kahirapan ng buhay. May mga kapatid din po, kaya lang nasa malayo at may kanya-kanyang pamilya. No? So siya, yung tinapay, iwanan na lang namin, Nay. Sa inyo na po, baka mamaya magkape siya. Yung tinapay. Ha? Saka kape. Biyak kita. Gusto mo, na? Ha? So yun mga kababayan, mga kabarangay, salamat po sa mga taong napanood ng video namin dahil hindi, gaya na aking sinabi, hindi po natin matutuntun ito kung hindi po dahil sa inyo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin na kapanood, nagsusuporta. Salamat po sa pag-share ninyo ng videos natin. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo, panonood ninyo, dyan din po tayo kumukuha ng pantulong natin, gaya na lang na naiabot natin kay nanay. Bagamat maliit lamang po ito para sa iba, pero sa mga mahihirap na kapatid o mga kababayan natin, kagaya ni nanay, ay talagang napapaluha sila. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, talagang pahirapan kumita ng pera. So, Malaking bagay na po ito. malaking bagay, nanay. Salamat sa Panginoon, Nay, no? Laban ka lang po at loobin ng Panginoon na makabalik ang Team Daddy Frankie dito. Sana nga po, sana. Yes po. Okay, ate, alis na po kami. Salamat. Kain ka, ha? Maliligo ka, ha? Kung pwede lang pagpaligo sa kami, gagawin namin. Pero hindi pwede kasi mga lalaki kami, ano? Tapos papagupit din, no? Para maganda. Ha? Pagupit. Saka kape, pedicure. Oy, oo. Lahat ng Picture. lahat ng ano namin, Nay, pagka okay na, ang tawag dito, pinapaganda, pinapalinis ko. Overall. Check up. Ay, hindi. Ha? Makeover. Sorry. No? Tignan nyo mga kababayan, si Daddy Frankie dito na sa labas, pinapawisan, much more pag sinanay sa loob dito na puro yero. No? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Pansamantala ako'y magpapaalam sa inyo. At syempre, salamat sa mga kababayan natin sa lugar na ito. Maraming salamat po and God bless po.